Good morning. Good morning mga kababayan. Isang pagbati po. Napakagandang umaga po sa ating lahat. At sa mga kaigsunan nato diya sa Cebu, Davao, Jensan, at lalo na po dyan sa Dumaguete. So mayong buntag kaninyong tanan. At napakainit po ang pagtanggap ng mga tao dyan sa Dumaguete, sa pamilya Duterte po. So nakaka-proud po mga kababayan. Ang sigaw ng mga tao, Duterte. Grabe mga kababayan. Grabe. So, pinagkaguluhan mga kababayan yung Tatay Digong po natin. At sa mga magigiting po natin na mga PMP. So, nakaka-proud po yung mga ganyan pulis po. Sana po marami pa po kayong mga katulad na may pakinabang sa bayan, lalo na po sa mga kababayan po natin. So saludo po ako sa inyong mga sir, sa inyong mga ginagawa po. Hindi po kayo nagpapatinag sa mga ibang ahensya ng gobyerno. Hindi naman lahat, pero meron na pong mga kapatid po natin na mga PMP na isa po sa mga humaharang po sa may sugrali. So hindi po natin masisi dahil sila po ay sumusunod po sa kung ano man yung order po na manggagaling sa taas. So kailangan po nila sunduin yun. Dahil bilang nasa baba, kailangan po natin sunduin kung ano po yung order po na nasa taas po. Gaya po ng mga mambabatas po natin, hindi kayo mga kernel. So ganyan po ang mga procedure po ng mga magigiting po na mga PMPM po natin. So kailangan po nila sumunod. So mabuhay po kayo, Tatay Digong, at sana po mahaba pa po ang inyong buhay para po marami pa po kayong matulungan sa ating mga Pilipino, lalo na po sa ating bansa. Sa buhay niya, ayaw ng umat ang tao, yungit ng mga Tagalog. Kaya so pakinggan po natin mga kababayan, talumpati po ni Tatay Digong. katawan sa Dumaguete, lugar sa mga bapo, baba, mga tao, mga Pilipino, mga buutan. Bawal ninyo, ako retirado na.
mayor, dugang panahon, almost 23 years kong mayor sa Davao. Kaya, nahimo kong congressman sa unang panahon, kanya na presidente. Wala ko ikapahambog kung dili ang akong singot para sa akong baba. Wala akong kasapaluwa ka kasi ko ginisaya, but I have been requested to talk in Tagalog. Makasabot mo Tagalog? Puro Tagalog. Kasi ito coverage natin ngayon, maybe it's nationwide, I do not know, but we are being heard all over the country. And alam mo naman, yung iba, maintindihan natin yan, hindi naman sila talaga nakakaintindi ng Bisaya. Kaya lang naman also, sila, ang mga Tagalog, naiintindihan nila tayo, pero sila hindi nakakaintindi sa atin. Yung ng mga Tagalog, dito mo. So, hindi kasi Tagalog ito, pero ganun pa man, I'd like to greet everybody, Matagalog, Mamapuro, Mindanao, mga Bisaya, Waray, mga Cebuano, lugar sa ako pamakan diya sa Danao. So, nalipay ko ko na Preskon ng pala ito. Asa pa din scriptura na? At today ay nasa Quezon. So, mga tuta dito, layo na nga rin. Malapit na dito. Ilang araw na ako nakare natin. Akala ito, akala ko ito na eh. Nagulat ako pagdating ko. Sabi ko, kalaki naman pala talaga ang alam mo, ganito ay kung babasahin, ngayon lang, pero kung ulitin ko ito sa ito yung konstitusyon natin. Ganon ito kakapal. How many pages? I don't know. Mga 30 o more than. But dito sa Bill of Rights, ayan ang Bill of Rights kasi itong constitution na ito, nandito ang pinag-uusapan ang gobyerno, pinag-uusapan ang Congress, ang Presidency, pati ang mga korte, Supreme Court, and all the inferior courts. Nandito ito sagrado. This is a covenant between the people, and ito, sagrado talaga itong konstitusyon. At nakalagay dito, i-highlight ko yan, naka-highlight ng pentel is yellow green.
Article 3 of the Bill of Rights. Yung una talaga, huwag mo lang pag-usapan yung presidente, huwag mo lang pag-usapan yung mga congress, huwag mo lang pag-usapan natin yung korte, o local government, kasi batas lang yan. Pag-usapan muna natin kung ano ang nasa tao para sa Pilipinas. Makinig kayong mabuti para maintindihan ninyo. Ang Bill of Rights, parang wall yan. Parang pader. Nakalagay dito muna ano ang taong karapatan. Parang divider na hindi marapasok ang presidency, hindi pwedeng abusuhin ng Congress at susunod talaga ang Korte Suprema at lahat ng mga korte sa ating bayan. In Article 3, Section 4, basahin ko, ayan ulit, nakalagay dito, no law, walang batas, shall be passed, walang batas na gagawin abridging the freedom of speech. Walang parapanan. Freedom of speech, of expression. Yung gusto mong sabihin, imarsya na mo, wala. Kung anong panahon, kung uulan ba o mainit, no law shall be passed abridging. Basta huwag mong galawin the freedom of speech, of expression, and of the press, and of the people that have the right to peaceably assemble. Yung basta peaceful lang, walang gulo. To peaceably assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may election, tayo naman ay nagsasalita, maski saan-saan, at tayo'y nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na ganon, kaysa you do not agree with government at dismayed ka o hindi mo nagustuhan na pigilan ka magsalita. Yung iba kung ganon, ay pupunta na lang kami sa bukid, dadali na lang ito natin sa armas. Hindi na rin naman ako magsalita kung ano ang damdamin mo. Kaya pinaka-secret talaga ito. No. What is ironic? What is incongruous nito? Nakakatawa, nakakagalit, kadahanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit. Binigyan kami. Nung araw na dating kami, tunawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Kung ganun lang naman ang gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila o ayaw sa mga ideas nila, hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Park yan? Following the administration, galing
ito ng Malacanang. Dahil sa Bustos, Bulacan, ganun din ang nangyari. May plano kami, hingi kami ng permit, ang utang ina niya, pinawi. And to think na yung Freedom Park and any other park in the Philippines ang may-ari at tao ng national government at the government city. Kaya sinadya yan. Hindi sa sudat yan. Bakit mo sirahan? At hindi magamit ng tao para makapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin. So, magamit mo yung bastos na salita, what is the fucking reason na sinala mo ang park? Yung park na yan, para dito sa mga gwapo at gwapa. At para rin sa mga tao na pangit, hindi masyado, gaya namin, para na hindi kami nalang. It is supposed to be used by every Filipino. Saan ka man nag-roll, galing ng Mindanao, galing ka ng Luzon, at sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta namin dito, walang politika, wala pang eleksyon, wala kaming tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to say something. Okay. Pero hindi ko na makaan kasi maglipat na tayo sa... Mayor, will you entertain a few questions from the local media? Okay, identify yourselves, local media. Sino una magtatanong? Identify yourselves and then give me the mic after. Kaya po ng ranking sensing FM, 88.5 po. Ang tanong po po, bakit nagmamahaba yung bigas natin? Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Hindi yan magbigay ng permit. Standard. Precisely. Nandito kami to talk about this. Kasi itong ako, putang ina kayong taga-gobyerno, bilhin na lang ninyo yung bigas, ibigay ninyo sa mahirap. Total, ang pera nandyan, hindi na mawala yan. Okay, next question. Identify yourself. Don Marquiti po, on YouTube channel. Tay, tagang hangyo nito na ayaw biglain tay. And at the same time tay, nahadlok ni tay. Dili sa Dumaguete tay, nahadlok ni na basig ilang moon o Prime Minister ang Pilipinas, nahadlok ni anak tay. Ayaw biglain. Tatay dito yung please, ayaw biglain. Na, ilan ang duwaon karon. Kita, unitary type of government. Karon ilang iswag ngadto sa parliamentary type. So, ang tawag na ang pinaka-bukat na niya, dili tawag presidente o dili ang prime minister. Pero ang makasunod niya, gamay ra, katurang may kwarta o kanto mga ubang probinsya hasi na musunod sila niya wa na limit wa takibaw kung sana bagong concept na ng gobyerno kami mga abogado nito pero wa na masabi sa tao nagilan ang tuyon para manatiling
sa gobyerno. Ayaw nang umalis ang mga putang ina. Alam mo, simula noon, every president, pero ako, kasi ako, on the day sa natapos ang presidency ko, ako, walang seremonya. At the end of the working hours, on the day, nakatapusan kong pag-upo dyan sa Malacanang, umalis na ako. Walang seremonya. Itong iba, hindi ko maintindihan kung bakit pag nandiyan na sila, maging presidente na, walang kaginagawa kung hindi maghanap ng paraan para tumagal nila sa pwesto hanggang kamatayan nila. O hindi, para mapanawin na ang anak na naman nila. Ako, wala ako magawa kasi ako, naging anak ako ng gobernador. 20 years after, naging mayor ako. For 23 years, mayor ako ng Davao. So namang anak ko, kasi paakyat ako congressman, sinabi ko sa Davao, tinawag ko yung partido ko at sinabi ko, mamili tayo sa atin kung sino sa... Kaya alam mo, yan ang totoo, ayaw nila. Sabi nila, yung anak mo ang gusto namin. Eh kaya si Inday, pinuntahan ko, sabi ko, ikaw ang hinihingi ng tao. Eh ayaw talaga, nag-vacillate, parang electric fan, pag ganun-ganon si Inday. Sabi ko dahil, hindi ba tayong magawa ng political dynasty? Pagsundin natin yung kagustuhan ng tao. So, Jason! SMNI! Jason! Sir! Mayor, matagal, midterm, tapos, habang umakyat siya as Vice President. Ngayon, kung saan siya papunta after this, Diyos lang ang nakalam at taong bayan gagaya nito. Kung ano lang ang gusto ninyo, yun ang masunod. Kung sa may mensahe po ninyo sa laing pang mga lokal na pamahalaan na gusto pa mabugan ang laing pang mag-isog peace rally sa laing mga dapit. Either sumusunod sila sa Malacanang. Ayaw ko ba kung bakit, anong klaseng utak? Nagbigay ka na nga ng permit, pinawi mo pa. Kasi tumawag ng Malacanang. Kung gano'n ang style ng local government, napakawalang kwenta. Hanap ngayon ng iba. Yang Keso na taga sa party. hindi tumututo kasi naniniwala sa ating konstitusyon. Because it is only by obeying the Constitution na manatili ang Pilipinas demokrasya. Ganun po ng taong bayan, magsasampa po tayo ng reklamo laban po sa mga nangigipit laban dito sa mag-isog peace rally. Meron akong lahat sa Manila bahil ng kaso. Pero ako naman, sa totoo lang, ay kumayan huwag. So dito sabi ko, maski kung saan ako magsalita isang kanto, may 5 o 2 tao makinig sa akin, okay na ako. Kasi yun ang sadya ko
Isang part na ba? Yun ang dapat kong So, gawin. isang part na kasi. Retirado na ako, but the people must be protected and the people must be heard. So, okay. Ngayon, magpunta tayo doon sa Rizal. Part. Quezon Park. Quezon Park po. Quezon Park. Oh. O maglakad tayo ng... Marunong kayo maglangoy. Kasi may Quezon Park rin ako sa Davao. Galing doon pagkatapos natin, maghabulan tayo ng langoy doon sa Davao. At doon tayo maghabulan kung swertehin. Kung walang swerte, tayo ang hapunan ng mga pating, lalo na yung mga puliri. Mayor, papayag pa ba kayo ng absolute last question galing sa media? Absolute last question, okay? Sige, oh. Ngayong gabi, tayo po, pakilan po sa Third Floor Studio. Ano po yung masasabi niyo sa takbo ng investigasyon ngayon sa Senado tungkol sa Pidea Leaks? Well, ito si Pato, ito yung dinala ko doon sa Manila kasi ginawa kong PNP chief. Pato, bata pa rin ako noon, physical ako. Second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan, ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo matandaan. Minsan sasabupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Pato, ipangako ko sa iyo. Ilalabas niya yan totoo kung ano man yung Niwala kayo kay Pato. Year yan. Mahusay na opisyal. At straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be the leader of our country. We want him to be a protector of the people's interest. Maraming salamat po. Maraming salamat! Ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte! Tayo po ngayon magmamarcha patungo ng Quezon Park kung saan doon tayo magtitipon-tipon ng mapayapa para mailabas ang hinahing lamang sa gobyerno. Mga kaibigan, mga taga-Dumaguete, sino ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas? Mga kapulisan, maraming salamat po. Mensahe po galing. Ayan po, mga kababayan. So, tignan po natin yung pangalawang talumpati po ni former President Duterte. So, nakakataba po ng puso yung mga mensahe niya at kahit siya po ay matanda na po. So, napakagandang pakinggan po yung mga talumpati po ni former President Duterte. So muli, Tatay Digong, mabuhay po kayo at sana po ay mahaba pa po ang inyong buhay para po marami po kayong maitulong sa bansa po natin. So good luck mga kababayan at magandang umaga po sa ating lahat at mayong buntag sa aton sa mga igsuon nato diya sa lain-laing probinsya at ganun din sa mga kapatid po natin dito po sa NCR
at iba-ibang probinsya rin po. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang video po natin.